Mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa lahat. Pagbati po, galing dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At diretso na po tayo sa ating talakayan ngayon mga kapatid. Nagsalita na po si Erwin Tulfo, kaugnay po sa kinasasangkutan niya po ngayon na kumakalat sa social media ang naging liham po sa kanya noong mga nagdaang panahon about po sa kanyang citizenship na siya daw po ay peking US citizenship, peking birth certificate ang ginamit, at peki po ang passport na ginagamit. Ito po ay sinagngangalang Erich Sylvester. Alam mo, Congressman Erwin Tulfo, ang dapat na sinasagot at pinaliliwanag mo, kung kayo po ba si Erich Sylvester? Yun po ang tinatanong ng maraming Pilipino eh. Doon po interesado ang maraming Pilipino. Hindi po kaugnay yung citizenship nyo po, hindi po kaugnay dito kung kayo po ay 10 taon na nagtago or kung 10 taon kayong naging OFW at nag-TNT sa Amerika. Hindi po yun. Hindi na po yun ang issue dito. Ang issue po dito, ang tanong po ng taong bayan, kayo po ba si Erich Sylvester? Yun po ang sagutin nyo. Doon po interesado ang maraming Pilipino. Ganito lang po kasi yan eh. Kung hindi po kayo sana sumausaw sa issue ng politika na kinasasangkutan ni na Martin Romualdez, edi sana hindi nakalkal ang baho mo. Ngayon, pumapalag ka at sinasabi mong tinitira ka dahil ikaw ay nag-number 1 sa senatorial. Ito sinasabi natin dyan, maaapektuhan po talaga ang lagay ng pagkandidato mo dahil nung 2022, na-cancel na eh. Na-cancel na at napatunayan. Kaya nga hindi ka na iupo eh bilang DSWD Secretary dahil ikaw ay isang Amerikano na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin masagot ang katanungan ng maraming Pilipino at humiling ka pa ng executive session para doon pag-usapan at hindi na mailathala sa social media. Ang tanong dito, Mr. Erwin Tulfo, may pinagtataguan po ba kayo? Alam nyo po, Mr. Erwin Tulfo, napakalaki po ng nilabag nyo. Kung masasagot at maaamin mo kung ikaw si Sylvester Erich. Hindi na po issue dito kung kayo po ay nagtago, kung kayo po ay nag-TNT sa Amerika, nag-dishwasher kayo dun, etc. At mga kapatid, binira pa po niya si Maharlika, which is wala siyang pinangalanan. Pero, ang tinutukoy niya po dito, ang babae daw po na palaging bira ng bira sa gobyerno, ang babaeng nakasalamin, at babae, pati mga salamin po, ni Maharlika. Alam natin na si Maharlika, pinatutungkulan niya rito dahil si Maharlika lang naman eh, ang palaging nakasalamin na vlogger eh, na palaging bumibira sa Marcos administration. At sinabi niya na si Maharlika daw ay meron daw apam. Mayamang apam daw. Nako po, palangga Maharlika, totoo ba itong sinisiwalat ni Erwin Tulfo? Ni Erich Sylvester? Huwag mo nang questionin si Maharlika. At sabi pa niya, mga kapatid, dapat daw si Maharlika ay umuwi ng Pilipinas. At kung talagang may pagmamahal ito sa bayan, ipakita daw nito. Dito daw siya tumulong sa Pilipinas at dito siya, ipakita niya kung talagang ang puso niya ay may pagmamahal siya sa Pilipinas. Iiwan niya daw ang Amerika. Ayan po ang sinabi ni Erwin Tulfo. Hinamon pa niya itong babae na to, si Maharlika, si Palangga, na alam naman po natin na ito lang po ang naglalakas loob na tumira sa gobyerno. Ilang taon na po ang nakalilipas na hanggang ngayon po ay hindi nagsasawa si Palangga, batuhin man siya ng batuhin ng kung ano-anong kaso, nandyan pa rin si Palangga, patuloy na nagtatrabaho, patuloy na lumalaban para sa bayan, laban po sa pang-aapi ng gobyernong Marcos. At sasabihin ni Erwin Tulfo binabanatan siya kasi nagna-number 1 siya. Hindi lang yun, Senator Erwin Tulfo, hindi makinig ka. Kung hindi ka nang himasok at hindi ka rin umatake
sa mga politiko nung mga nakakaraan, hindi sana makakalkal ang baho mo eh. Ang ginawa mo ay sumausaw ka ng sumausaw at umatake ka ng umatake. Ngayon, sagutin mo ang katanungan ng taong bayan. Ikaw, Erwin Tulfo, ikaw ba si Eric Sylvester? Yun lang po. Pag masagot mo po yan, matutuldukan na po ang haka-haka at huwag kang pakisisiguro. Dahil hindi natin alam ang utak din ng COMELEC. Hindi natin sila huhusgahan hindi natin alam kung ano ang magiging aksyon ng COMELEC dito. Dahil alam din ng COMELEC ang tunay na issue about sa pag-upo mo ng DSWD kung bakit ka hindi naaprubahan. Kapag pinalusot po ng COMELEC itong si Erwin Tulfo sa eleksyon at hindi nila ginawaan ng aksyon to, nako, COMELEC, tandaan nyo, magkakaroon kayo ng problema, malamang sa malamang. Nagbamasid po ang maraming Pilipino at ang maraming politiko, questionin nyo to, aksyonan nyo to, dahil naku po, hindi papayag ang maraming Pilipino at kayong mga kapatid, wag po kayong bumoto ng mga tulad po ng ganitong politiko. Kung sa ganito pong pagkakataon ay tinatago nila ang tunay na identity nila sa taong bayan, what if pa kung sila ay manunungkulan sa ating bansa? What if kung maluklok sila, ano po ang gagawin nila? Ngayon pa lang po, ang pagtakbo ni Erwin Tulfo bilang isang senador ay pandadaya, pangloloko at pangmamalabis po. Na hanggang ngayon ay walang paliwanag at walang kasagutan. Pero kung babalikan natin ang lahat ng mga nangyari, nung siya po ay inappoint ni Bongbong Marcos bilang DSW Secretary, nandun po ang sagot. Ang ginawa po ng COA, na-decline po siya, hindi po siya na-approve, na-reject po siya bilang DSWD Secretary. Anong rason? Siya po ay tunay na Amerikano. Batay po sa inilabas na ulat at ipinadala ng sulat ng US, ang sabi po, si Sylvester Erich ay nameki po ng peking identity, peking passport at peking pagkakakilanglan. Hindi po siya si Erich, hindi po siya, ang nakalagay po doon hindi Erwin Tulfo, Erich Sylvester Tulfo. Ngayon, sagutin mo yan, Senator Erwin. Tanong po yan ng maraming Pilipino. Ngayon ka magpakitang gilas, huwag kang manahimik. Aatake ka pa, inaatake mo pa yung mga vlogger na pumupuna sa inyo. Wala na nga pong nag-uulat sa tunay pong kapalpakan na nangyayari sa Marcos administration. Sa mga vlogger na lang po ito nangukuha Dahil ang mga media outfit ngayon ay patuloy na pinagtatakpan ang kababuyan at kapalpakan ng Marcos administration. Nasaan po ang check and balance? Nasaan po ang check and balance ng mga mainstream media? Iilan na lang po ang mga mainstream media na nag-uulat, may matapang at may paninindigan pagdating sa pag-uulat, pagdating sa kaayusan at katiwasayan at hindi niloloko ang taong bayan. Iilan na lang yan. Iilan na lang ang media outfit na naninindigan para sa tama. Halos po lahat ng media ngayon nakapanig na kay Marcos. Na dati ay binabanata ng mga Marcos ay ngayon ay nasa Marcos administration na. Ano nangyari? Magkano po? Bakit po? 'Di ba? Bakit po? Last again, Senator Erwin Tulfo, sagutin niyo po ang tanong ng maraming Pilipino. Ngayon kayo magpakitang gilas. Kailangan niyo pong maipaliwanag sa mga Pilipino at karapatan po namin yung mga Pilipino at karapatan po ng butante ng Pilipinas na malaman po ang tunay at katotohanan kung sino po si Erich Sylvester. Kung sino po at ano po ang tunay na estado ni Erwin Tulfo. Ipaliwanag niyo po sa taong bayan yan. Para po yakapin at yapusin po kayo kung sakaling maipaliwanag nyo. Huwag nyo pong pagtaguan ang mga Pilipino at huwag nyo pong dayain ang mga Pilipino sa maling pagkakakilanlan nyo. Dahil questionin po kayo ng maraming Pilipino sa tunay na nangyayari po. Hindi po bulag ang maraming Pilipino, nag-aantay lang po sila sa kasagutan nyo.
Baka po kapag nagpaliwanag kayo ay maunawaan po kayo ng maraming Pilipino. Dalawa lang po ang pwede niyong kahantungan. Either matanggal po kayo kung aaksyon ang COMELEC or either na kayo na po ang sumuko. Dahil mako-question po kayo kahit na po sabihin na nating mahalal kayo, manalo kayo. Sige, sabihin natin manalo kayo sa senator. Hindi po mananahimik. Hindi po mananahimik ang maraming Pilipino at kukwestiyonin kayo. Tandaan nyo po yan. Kaya ngayon pa lang, Mr. Erwin Tulfo, umaksyon ka na. Ngayon pa lang, sumagot ka na. Ngayon pa lang, gumawa ka kayo ng paraan. Ikaw, COMELEC, kayo, COMELEC, na bintana ng ating demokrasya. Kayo po, ano pong aksyon nyo? Ang INC po, napatuloy po ang Net25 ng Saganang Mamamayan, napatuloy na kina-question ang identity ni Erwin Tulfo at ni Kong Dante Marcoleta na isa sa nag-reject sa kanya sa Commission on Appointment nung inuupo si Erwin Tulfo ni Bongbong Marcos. Nalaglag po yan si Erwin Tulfo sa pagka-DSWD. Alam po ni Kong Rodante Marcoleta yan. Hindi po, tandaan po natin, hindi po mananahimik. At nasa mga media po yan, mga kapatid, kung ano po ang rason bakit hindi po naiupo si Erwin Tulfo bilang DSWD Secretary. Kung babalikan po natin yung mga yan, nandyan po ang tunay na kasagutan at katanungan ng maraming Pilipino. Hindi po ang pagtatago nyo ng 10 taon, hindi po ang pagdidishwasher nyo, hindi po ang sinasabi nyo hindi kayo ng loko, hindi po ang issue ng buhay ng pamilya nyo. Ang issue po dito at ang tanong ng maraming Pilipino, lalo na ngayon, tatakbo ka bilang senador. Sagutin nyo po ang tunay na itinatanong ng maraming Pilipino. Kayo po ba si Eric Sylvester Tulfo? Sagutin nyo po yan. At baka po pag nasagot nyo at naipaliwanag nyo, maintindihan at maunawaan ng maraming Pilipino kung ano po ang estado ng pagkakakilala nyo. Baka po yakapin pa po kayo at makapag-isip ang maraming Pilipino. Kung Erwin Tulfo at ang mga Tulfo ba ay bibigyan ng pagkakataon mahalal sa mga darating na panahon. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa naging pahayag po ni Erwin Tulfo? I-komento nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan mga kapatid. Maraming salamat po.